dumito tayo, no? Puntahan natin, mga kababayan, yung sinasabi kong malamang magtampo si Bungo dito kila Inday Sara Duterte o baka magalit si Bungo kay Inday Sara Duterte, kay Roque at kay Robin Padilla. Bakit to? Naku, number one ho no? Number one po sa pagkasenador sa survey, si Bungo, mga kababayan. Kaya lang, mixed emotion yung tao na yan. Naghahalo ang saya at lungkot. Bakit ho? Kasama siya doon sa sinasabing second batch na aarestuhin, di ba? O pinapaaresto ng ICC. Paano na yung pagiging number one niya? Paano na yung pagiging number one niya? At ito po mga kababayan, base po doon sa survey na nakita ko, number one si Bungo at number 9 si Bato de la Rosa. Pareha silang pasok. Dalawa lang ho sila na pasok doon sa PDP. Ang problema naman ho nila, dalawa din lang ho sila na kasama daw doon sa second batch na ipapaaresto ng ICC. Mixed emotion. Para saan itong pagpasok namin sa Magic 12 kung kami naman ay aarestuhin din? Wala. Diba? Sabi ni Mimi Taiwan, naawa lang ang mga tao kay Bungo. Biruin mo, mga kababayan. Yung number one senador noong 2022 na hanggang ngayon po wala pang napapatunayan. Na hanggang ngayon po panay pumukbang ang nakikita natin pag nandoon sa loob ng Senado. Na kapag nakikipagdebate po sa ibang mga senador, hirap na hirap po. Lalo na pag English. Diba? Lalo na pag sabi, Rodel Nawayas. Ang ganda ng apelido ni Rodel, Nawayas. Ito na naman, nag-fake news na naman si Mark Ramos. Nakakaloka talaga. Nakakaloka. Para lang may mai-content. Tignan mo paano hindi magtatampo si Bungo dito sa mga to. Biruin mo yung number one senator ninyo. Natin, sige, Pilipino ako Kaso matatawa ka. Putik na, sasabihin ng ibang mga lahi. Yan yung number one senator ninyo? Yan yung bumasa ng napakahaba sa libro. Tapos hindi naman pala yun yung pinag-uusapan. Sabi, napakahaba ng inyong binasa. Pero hindi naman po yan yung ating pinag-uusapan. Sabi po ni Coco Pimentel yun. Mas pinili ni Harry Roque at hindi umimik si Inday Sara Duterte. Ibig sabihin, mas pabor siya na maging katandem niya si Robin Padilla kesa kay Bungo. Mukhang walang plano kay Bungo. Pakinggan nyo ho. Nais kong ipakilala sa inyo. Sorry. Na-post ko lang ho. Hindi ko sinasadya na ma-post yan nang nakabuka yung bunganga ni Roque, mga kababayan, no? Na-post lang. Nais kong ipakilala sa inyo. Sino daw? Ang Vice Presidente ni Sara Duterte. Robin Padilla. Ako po, ayan. Robin Padilla. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang Vice Presidente ni Inday Sara Duterte. Ano ibig sabihin si Inday Sara Duterte? Presidente na ngayon. At ang Vice si Robin Padilla. Hindi naman yata sinabi na 2028. Vice President! Ibig sabihin sila na? Wala namang pagpapaliwanag na sinabi. No? Nais ko pong ipakilala sa inyo. Na sa darating na 2028 halalan, ang Vice Presidente ni Inday Sara Duterte na tatakbo sa pagka-presidente ay si Robin Padilla. Ang sinabi lang is, nais kong ipakilala sa inyo ang Vice Presidente ni Inday Sara Duterte, si Robin Padilla. Paano si Bungo? Wala. Naku. Si Bungo, talagang nangangarap yun
nangangarap po yun sa mas mataas na posisyon. Di ba? Montik na nga. Dati, tatakbo ng pagka-presidente si Bongo. Oh, pakinggan ho ulit natin ha, mga kababayan. Nais kong ipakilala sa inyo ang Vice Presidente ni Sara Duterte. Nais kong ipakilala sa inyo ang Vice Presidente ni Sara Duterte. Ano yun? Presidente na si Sara? Padilla! Mahihilo tayo dito kay Robin Padilla, mga kababayan. Bakit ho nasabi ni Mark Ramos na mahihilo tayo kay Binoy? Mga bossing, no? Nung sumigaw itong si Inday Sara Duterte, meron pong 3 Duterte na posibleng tumakbo sa pagkasenador. Si Barney, si Akla, uy, ano ka ba si Rokansaki? Kung ano-ano kinukomento mo dyan. No? Nababasa ko tuloy. Sabi ni Inday Sara Duterte, meron 3 Duterte na posibleng tumakbo, lahat sa pagkasenador. Si Pulong, si Baste, at si Rodrigo Duterte. 3 yon. Inantabayanan nila yung sambayan ng Pilipino. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mamamayang Pilipino dito sa sinabi ni Inday Sara? Negatibo, mga kababayan. Hindi tinanggap. Ayaw. No? So ngayon, meron pong isang naging masaya. Si Robin Padilla po, mga bossing. Na si Robin Padilla, 1 linggo bago bigkasin o sabihin ni Inday Sara Duterte, may 3 Duterte na tatakbo, nag-submit po ito ng gusto ng bill na gusto niya na ipagbawal o ayaw niya ng dinastiya sa politika. Di ba po 3 Duterte, ibig sabihin, dynasty yun? Mahihilo tayo dito. 1 linggo bago magsalita si Inday Sara Duterte, yung ipinapasa niya o gusto niyang mapasang bill, bawal na ang dinastiya. Pero nung sinabi na 3 Duterte sa Senado, okay po sa akin yan. Madami na po akong kakampi kapag ka nagkataon. Ano ba talaga? Hilo tayo niyan. Parang sinasabi ho sa ating mamamayan na pwede kaming lumabag doon sa gusto naming maging bill. Parang ganun ho ba? Sir Mark, kung yan ang Vice President si Binoy, Diyos ko, wag naman po. No? Pushit, ayoko nang maging Pilipino. Hindi ko na ho alam talaga, mga kababayan. Madami naman po sigurong tatakbo. Mga bossing. Hello? Ako ho ibinoto ko yan si Robin Padilla, mga kababayan. Binoto ko yan. Kasi nga nandun sa unit team di ba? Kasama sa unit team, mga bossing. Pero nagsisisi na ho ako. Hindi na po, no? Yung sinasabi nilang 32 million na bumoto kay Inday Sara Duterte at yung sinasabi nilang bumoto kay Robin Padilla kaya naging number 1 senator, malamang po ako, madami na din pong nabawas doon. Sabi ni Cute TV13, hindi ka nakakatulong. Alam ko si Robin Padilla, hindi nakakatulong. Biruin mo ba naman si Robin Padilla pag makikita natin sa Senado, gaganyan-ganyan ang bigote, no? Magmumukbang-mukbang. Di ba? Kaya tama yung sinasabi mo na hindi ka nakakatulong, Robin Padilla. Sinasabihan ka ni Cute TV. Di ba? Pagkadating naman sa debatehan, magbabasa ng libro. Ang haba nung babasahin. Sasabihin lang ni Pimentel, hindi po yan yung pinag-uusapan natin. Malayo po yan sa pinag-uusapan natin. Talagang walang naitutulong si Robin Padilla. Tama ka naman dyan. Sabi ni Gino Mix Vlog Channel, tapos si Willie Revillame ang Senate President. Naku, windang ang Pilipinas. Correct. Nagtataka nga ho ako no? Willie Revillame, ano po plataforma nyo? Wag muna natin pag-usapan niya saka na pag nanalo ako. Kung dati ho yan, mga bossing, no? Walang plataforma, paano ka namin boboto? Paano namin sasabihin
no? Na ikaw ang napili namin kasi napakagaling mo, napakaganda ng iniisip mo para sa Pilipinas. Ngayon, pasok sa top 12 si Willie nang walang ini-explain na plataforma de gobyerno niya. Ano ang nangyari sa bansang Pilipinas? Diyos ko Lord. Nako, siguro yung na survey, karamihan mga DDS nandun. Anyway, iwanan na natin yan, no?